Yan, good morning po sa bawat isa. Ayan, purihin ng Panginoon. Sige po, tayong lahat ay magsitayo na. Ayan, paalala lamang po sa bawat isa na suotin po natin ang ating face mask and face shield both. Hindi po either. Yan. So, paalala po sa bawat isa, para din po ito sa protekta. Hindi lamang po ninyo, maging yung katabi nyo, at maging yung uuwian po ninyo. Amen po ba? Amen. Tayo po ay anak po ng Diyos at ang anak ng Diyos ay laging may kaayusan. Amen po ba? So, yan. Hinga-hinga lang po kayo ng konti, lalo na kung bagong pasok kayo kasi mainit sa labas. Pero praise God, tayo pong lahat ay susunod. Amen? Amen. So, sige po, bago po tayo magsimula, welcome din po sa bawat isa nandito sa bahay panambahan. At maging, nandyan po sa inyong kanya-kanyang mga tahanan na nakikibahagi po ng ating live streaming. At sa oras pong ito, basahin ko lang po sa Psalms 50 verse 14 to 15. Sabi rito, offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High and call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Paano tayo mag-o-offer ng thanksgiving sa Panginoon? Amen? So, gaano ba kabuti ang Diyos sa buhay natin? Sobra-sobra ba? So therefore, pag nag-offer tayo ng thanksgiving sa Panginoon, mga papuring awit, ito todo natin. Amen? Sabi nga ng isang pastor na narinig ko, hanggat hindi nauubos ang boses ninyo, sabi doon, hindi pa tayo todo-todo sa pagpupuri. Kasi sinabi, di po ba, kanina sa talata na binanggit ni Michelle, love your God with all your strength. Amen po ba? Gaano kakalakas, ito may ibigay sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, every time na magpe-praise tayo, may nababago. Yung atmosphere nababago. Amen po ba? At alam natin sa paglabas natin, bago nga tayo pumasok dito ang dami balitang negatibo. Amen po ba? But today, ang Panginoon, siya lang ang magbibigay sa atin ng assurance. At sinabi dito, He will deliver us. Kaya tayo nandito na may pananampalataya sa Panginoon, naniniwala po ako na lalo tayong patatagin ng Panginoon. Amen po ba? At isisecure niya yung mga puso natin, ang bawat tahanan natin. Amen! Amen! Palapakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo na idulog muna ang ating gawain sa isang panalangin ni Sister Janelle. Amen. Praise God. Tunay nga po na sa bawat gawain po natin, napakahalaga na ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang bawat nating ginagawa. Kaya po sa oras pong ito, samahan niyo po ako na itaas po natin at idulog po natin sa Panginoon ang gawain natin sa lugar na ito. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. We continue to worship, to glorify your name, Panginoon. Lord, aming Panginoong nasa lakasan na patuloy, Lord, na dinako mo po ang bawat isa sa lugar na to. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maging sa aming mga online viewers, online worshipers. Patuloy po na ikaw po ang Diyos na kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At sa oras pong ito, idinadalangin po namin ang gawain namin sa lugar na to. Patuloy, Lord, na magmula sa aming MC. Patuloy, Panginoon, na through her life, we are confident, Panginoon, na ang gawain ito ay isang maayos at matagumpay na gawain by your grace, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa kanyang buhay. At sa oras pong ito, dinadalangin din po namin ang buong worship team, Panginoon. Ang buong technical team, Panginoon, na ginagamit mo sa aming gawain sa lugar na ito, Panginoon. Lord, idinadalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na nasa harap ng entabladong ito, maging ang mga gagamitin mo sa likod ng entabladong ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na give them a humble heart, Panginoon, a pure heart, na patuloy, Lord, na ma-lead nila kami, Panginoon, into a true worship, Panginoon, na sa bawat awitin namin, Panginoon, ay maranasan po namin ang inyong pagkilos, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, na idinadalangin namin ang bawat
worship team, ang bawat mga awit, ang bawat manunugtog, ang bawat lyrics na aming aawitin, O Lord, maging ang mga instrumento na gagamitin nyo sa lugar na to. Lord, salamat po. Patuloy, Lord, na hindi lamang po skills ang dala-dala nila, Panginoon, sa entabladong ito, kundi dala-dala nila, Panginoon, ang iyong banal na spirito, Panginoon, na siyang kikilos at maglilid sa amin, sa aming pagpupuri, Panginoon. Lord, patuloy po na gamitin mo po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Pagkaingatan niyo po ang kanilang mga testimony, ang kanilang mga puso, at i-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. At ikaw po ang Diyos na magbabalik sa kanila ng lahat ng pagpapala at lahat ng pagpapagal na ginagawa nila, Panginoon. Lord, salamat po. At sa oras pong ito, Panginoon, dinadalangin din po namin ang pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Salamat po na patuloy na kalakasan na binibigay mo po sa kanyang buhay. Patuloy po na bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan. Continue to bless him, Panginoon, from head to foot, Panginoon, na patuloy na maranasan niya ang lubos na biyaya, Panginoon, na sa bawat pagtayo niya ay walang ibang makakahadlang, Panginoon, sa kanyang paghahayag ng iyong mga salita. And Lord, itinadalangin din po namin ang mo po ang buhay ng aming pastor, na maihayag niya ang iyong mga salita na may buong pag-iingat, na may buong pagmamahal, Panginoon. At patuloy na idinadalangin din po namin ang bawat makikinig nito ay patuloy na maisapabuhay namin, Panginoon. Hindi lamang po namin marinig, hindi lamang po namin mapag-aralan, kundi mai-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, salamat po. Salamat po for this gift of fellowship, Panginoon. Patuloy, Lord, na open our spiritual senses, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. At patuloy na maranasan po namin ang pagkilos ng iyong banal na spirito. At Lord, sa pagpapatuloy ng gawain namin sa aming offertory, sa gagamitin niyo po sa offertory, patuloy, Lord, na ang mga salitang ito ay maging hamon, Panginoon, maging challenge sa bawat isa at encouragement, Panginoon, na patuloy na magbigay kami ng may kapakumbaba ang puso, Panginoon. Magbigay kami ng may katapatan, Panginoon, dahil ito ang nais mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, patuloy po na kami ay lubos na nagpupuri, Panginoon. Kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. At sa oras pong ito, sinaselyuhan po namin, Panginoon, ang buong programa na ito na patuloy, Lord, na kiniklaim na po namin ang katagumpayan, Panginoon, ang kaayusan, Panginoon. Patuloy, Lord, na naniniwala kami na hindi makaka-penetrate, O God, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, salamat po. At patuloy po na sa iyo na wala po kaming ibang gagawin sa lugar na to, kundi bigyan ka lamang, Panginoon, ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, dahil ito ang deserve mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, at patuloy po na sa oras pong ito, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain mo sa lugar na ito. At patuloy, Lord, na hindi kami aalis sa lugar na to, na hindi dala-dala ang pagpapala, ang pagkilos mo, Panginoon, ang pangungusap mo sa bawat buhay namin, O Lord. Ito, patuloy po na sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Amen at amen. Praise. Ayan, purihin po ang Diyos. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon?
Ay nako, napakahina. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, wala kaming ibang hahanapin, pupurihin at sasambahin, kundi Ikaw lamang, O God. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Puri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing tumatampas sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang piliin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang sundin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y marangal na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Parang unpa-play nyo naman, mga kapatid. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang piliin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw, mga kapatid, deserve ng Diyos ang the best. Amen ba? Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento.
tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Yes, O God. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, wala kang katulad, O God, sa aming mga buhay. Hallelujah, God. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay tapat. Salamat po sa iyong biyaya at habag sa amin, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad.
katulad. Wala nang higit sa'yo, wala nang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming awitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatahan. Itatahan, sihahayan, Jesus ang ngalan mo banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Jesus, ikaw ay pupurihin. Pangalan mo'y aming awitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal, kaya't ika'y aming itatahan. Itatahan, ihahayag, Jesus ang ngalan mo banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itatahan, ihahayag, Jesus ang ngalan mo banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itatahan, ihahayag, Jesus ang ngalan mo banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itatahan, ihahayag, Jesus ang ngalan mo banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Panginoon,
Ikaw lamang, O Diyos, ang lagi naming hinahanap-hanap. Lagi kaming nauuhaw sa presensya mo. Nananabik na purihin ka, sambahin ka at pasalamatan ka, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang tapat sa aming mga buhay, O God. Walang katulad, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Salamat po sa bagong buhay na iyong pinagkaloob sa amin, O God. Salamat po, Panginoong Jesus, O God. Naging posible, Panginoon, yung mga bagay na imposible, Panginoon, sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, O God. At tunay nga, O Diyos, wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat po sa ating worship team na tulingan damang-daman natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan, sa kabila ng medyo may struggle tayo sa pag-awit dahil lahat ng hininga natin, di ba, langhap na langhap din natin. Pero salamat sa Panginoon dahil nag-uumapaw pa rin ang kanyang kabutihan at nag-uumapaw pa rin ang kanyang presensya. I do believe lahat po tayo nagpupuri ng tapat sa ating Panginoon. Amen? At sa dako pong ito, sabi nga sa Proverbs 30 verse 5, na ang salita ng Panginoon ay totoo. Amen po ba? Proves true. Kaya po sa ating buhay, talagang ito lamang yung isang bagay na mapagpapabago sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Amen po ba? Parang hindi nagbago. Ayan. At sa bawat isa po, na kung nakasubaybay po tayo, meron po tayong doctrine na about study of sin, hamartiology. At ang bawat isa po, dapat po may kopya po kayo. Kung wala po kayong kopya, meron po dyan sa likuran na naka-folder po, kumuha po kayo. At sa bawat isang naka-online, ayan. So kung wala po kayong kopya, may pina-flash naman po kami sa screen para makatch up nyo po yung bawat ating pinag-aaralan. At sa oras pong ito, hindi ko na patatagalin. Tawagin ko na po ang mensahero ng ating Panginoon. Walang iba po kundi si Pastor Dominador Delpin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Grace. Sige po, magandang umaga po sa bawat isa. Medyo meron pa rin tayo talagang restriction, lalo na ngayon, karoon pa ng napakaraming tinatamaan ng virus. Napakahirapan din sa atin ngayon, yung gumalaw ng umbaga, hindi rin talaga pa rin tayo makagalaw ng normal kasi nga dito sa ating pong restriction. At patuloy po tayong nagtitiwala na sa kabila nitong nangyayari sa bansa natin ay patuloy pa rin po tayong binibigyan ng Diyos ng encouragement, hope, at higit sa lahat yung pong pinakamagandang balita
ang pinagbabasihan po natin. Marami po kasi ngayon mga hindi na magagandang balita. Halos pag nagbubukas ka ng mga sa TV o anuman ay talaga makita mo yung mga balita ay nakakapanlumo, nakakapanghina na tumataas pa yung ating pong virus, yung victim ng virus ngayon. Pero still tayo po ay patuloy pa rin magtitiwala sa Panginoon, sa kakayahan ng Diyos. Alam po natin na sa bawat yugto ng buhay natin, hindi naman po nawawala kasi yung mga ganitong problema. Maliwanag naman po sinasabi niya ng Bible sa atin na tayo po ay binigyan na ng prophecy na sa mga huling araw dadanas tayo ng mga tribulasyon dito sa ating kalagayan ngayon. Kaya still magtiwala pa rin po tayo. Salamat po sa inyo pong pagdalo sa ministeryong ito, sa gawaing ito, sa inyong pakikinig, panonood, dyan sa mga nasa online, sa mga online viewers natin. Salamat po sa inyong panahon at salamat din sa mga musician natin, sa mga awit natin. Patuloy pa rin pong nagbibigay po ng papurit, nakakasama natin sa atin pong panambahan. So, gayon po, handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawang series na po natin ito. Ang pinag-aaralan po natin about study of hamartiology, doctrine of sin. Alam po ba ninyo, ito pong doctrine of sin, isa po itong doktrina na napakahirap na ituro ng ituro. Siguro po, hindi lingid sa inyo o nakakasaksi kayo ng mga ano ba yon, mga palabas na napapanood nyo. At dito nga sa ating pong pangyayari ngayon, napakatagal ng panahon, sinabi nga ng Bible, mag-ingat kayo, baka madaya kayo. Kasi napakarami na talagang mga false doctrine. O yung mga deceiver na darating. Lalo ngayon, napakarami pong tayong napapanood na pag napanood po natin itong mga preaching ay parang kakaiba, no? Pero pag hindi po tayo alerto diyan, hindi natin alam yung mga doctrine, pwede pa rin po tayong ma-deceive. Kasi lalo na po ngayon, marami pong noon pa po ito yung tungkol sa grace, no? Yung grace na ang kaligtasan ay grace lang ito. Nang ibig sabihin, napahapyawan ko na rin ito, na lahat po ng tao ay ligtas na ito. So, nakakalungkot kung lahat daw po ng tao ay ligtas na ano man ang mangyari sa buhay niya. So, nakakaalarma po itong ganitong mga narinig natin. Ewan ko kung nakakapanood kayo niyan. Nasabi ko na rin na ang tao naman ay pwede naman niyang baguhin ang sarili niya Pero yung repentance, hindi niya na yun dapat gawin kasi lahat daw tayo, napatawad na tayo lahat ng Diyos at tayo papunta lahat doon sa heaven. So wala nang hell sa atin, wala nang hell sa ibang religion, wala nang hell. Masarap doon, di po ba? Masarap doon kasi wala nang impyerno Wala nang impyerno. At lahat po ng tao ay niligtas na ito ng ating Panginoon nung siya'y mamatay sa cross. Totoo po yun, pero ang sabi pa rin ng Panginoon, i-confess mo yung sin. Yung i-confess mo yung kasalanan mo. Yun ang pinakamahalaga po sa atin. Lagi po nating nakikita sa mga passage ng Biblia, pag meron pong napagpala ang Diyos, sasabihin ng Panginoon, humayo ka at huwag ka na magkasalang muli. So makita natin dito yung kasalanan. Yung kasalanan po ay isa pinaka-importanting doktrina sa Bible. At yan po ang ayaw na ayaw minsan pag-usapan ng ibang mga groups, ng ibang grupo. Kaya sabi nga din sa Bible, di ba, yung magagandang aral, tatalikuran na nila yan yung tamang aral. At makikinig sila doon sa mga aral na masarap lamang pakinggan sa tenga nila. So ganun po. Kasi pag sin, ang sakit-sakit minsan ng tama niyan sa atin Kasi kinakalkal niya yung kasalanan ng tao Yung kasalanan natin. Gusto niyo ba 'yon? Gusto niyo ba yung kalkalin yung kasalanan? Siyempre ayaw niyo rin, di ba? Pero alam po ninyo,
kumbaga sa isang sugat, pag ginagamot ka at kinakalkal yung sugat mo, di ba masakit? Di ba? Paano ka gagaling kung di kakalkalin yun? Yan po yung dapat po nating maranasan. So, pinag-aralan po natin yung nakaraan study of hamartiology o doctrine of sin. Pinag-aralan natin yung reality of sin. At pinag-aralan din natin ang origin. Kung saan ba nagmula ang kasalanan. So, ang pag-aaralan natin ngayon, nandiyan po kayo sa inyo pong mga handout, yung description and nature of sin. Ito yung pagpapaliwanag niyo po yun at saka yung pong nature, yung kalikasan ng kasalanan na to. Yan po yung ating pag-aaral. Kung wala pa po kayong mga handout, meron po doon kay Pastora Grace. Kung gusto niyo po ng kopya. At every time pupunta po kayo sa church, dali niyo po yan para nakaka-relate po kayo. Every time, pag uwi po ninyo, pwede niyo pa rin pag-aralan po yan at mabasa po ninyo. So, bago po yan, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tinitiwala po namin sa inyo ang pag-aaral na ito. Hayaan po ninyo na mangusap ang banal na Espiritu sa aming puso. Alisin mo ang anumang bagay na gumugulo sa aming isipan. Anumang bagay na kakahadlang sa pag-aaral na ito. Patuloy po namin itong sinasantabi at pinadadaloy ang kapangyarihan ng Diyos na siyang magmiministeryo sa aming kalagitnaan. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Description of sin. It is almost impossible to define sin with the word, phrase, or simple sentence. Yan po yung sinasabi diyan. Halimbawa, a good general definition of sin would be, sin is any attitude or action which is contrary to the character of Holy God. Totoo po yan. Ang isang kasalanan po, ito po ay isa pong attitude o gagawin mo na kumukontra ko doon sa karakter ng Diyos. Kasi po ang karakter po ng Diyos ay holy. Pag ikaw ay nagkakasala, ay nagko-contrary ka doon sa kanya pong karakter na ang Diyos po ay holy. Yun po yung sinasabi niyan. And yes, sin is more than an act of attitude. It is both a state or condition in which man finds himself and a nature which he possesses. Before anything to define sin, it is perhaps to better describe sin, Scripture does. Tignan natin dito yung mga kasalanan natin, ng tao. At pag-aaralan po natin yan, napakarami po niyan eh. Napakarami niyan. At nakakasuklam po talaga yan sa harap ng banal na Diyos. Alam po natin yan. He is holy. At sabi nga ng Bible, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kaya ba natin yon? Sa ating pong kalikasan, hindi po natin kayang gawin yon, pero kayang gawin ng Diyos sa isang tao yon. Kayang gawin ng Diyos sa atin. Kaya sin is missing the mark God standard. Alam po ninyo, sabi nga po, there are two words in the Greek New Testament which perhaps most close by define sin. Ang sinasabi doon, hamartema, to miss a mark. Hamartema. Yan po ay Greek word. Hamartiology. Hamartema, to miss a mark. Sabi niya, missing the mark, God is standard. Nang ibig pong sabihin nun, merong bullseye, merong kang target, hindi mo yun tinamaan. Yun ang sinasabing missing the mark, God is standard. So, kumbaga, meron kang tatargetin pero hindi mo yun tinatamaan. Yun ang ibig sabihin nun. Yan po yan sa Matthew chapter 1 verse 21. That's Jesus Christ na parito, pangligtas tayo at iligtas tayo sa lahat ng ating mga kasamaan. Ang sabi pa rito, breaking, transgressing God's law. So, alam po ninyo, meron pa po sinasabi parabasis, to overstep a forbidden line. Pag sinabing parabasis, a Greek word, na ibig sabihin, may line dito, lumagpas ka ron. Yun namang isa, yung sinasabing hamartema, to miss a mark, hindi mo tinamaan. Yun namang parabasis, merong linya rito, humakbang ka ron. Na bawal dito, pero hinakbangan mo. Yun yung tinatawag pong kasalanan. So makita ba ninyo yan?
Nakita natin yan. Siguro naglalaro tayo nung batang paslit pa kayo pag may mga guhit at lumagpas ka ron, di ba? Na-e-empol ka ron eh. So, ganun yun. Kung makita po natin dito, ang sabi pa rito, breaking, transgressing God's law. Yung ikaw ay sumuway sa kautusan ng Diyos. Disobedience to God. Hindi na po natin aanuhin po yan. Kasi pag kinuha po natin yan, ang dami po niya. Kaya meron na po tayong kopya yan. Disobedience to God, ito po yung pagsuway sa Panginoon. Rebellion against God. Meron po sinasabi yan sa 59 chapter 30 ng Isaiah, rebellion against God, paghihimagsik laban sa Diyos. So yun yung mga kasalanan na yun. Lawlessness, pagsalangsang sa 1 John chapter 3 verse 4, unrighteousness, kalikuan, godlessness, ito po yung kasamaan, wickedness, going astray, naligaw ang tao. Pag naligaw ang tao, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Yan ang kasalanan natin. Ganoon kadami ang kasalanan natin. At sabi na iniquity, evil, yan pa yung mga sinasabi yan. Falling short of God's glory, hindi mo naabot yung kaluwalhatian ng Diyos. We are sinners. Hindi mo siya kayang maabot. Yun po sinasabi yung pride, yung conceit, itong kayabangan, itong kahambugan. Yan po yung mga kasalanan yan. Living independently of God, ay ibig sabihin, gagawin mo, gusto mo. Isa ring kasalanan yan eh. Na ang ibig sabihin yan, example, bring our own God, na ikaw na ang Diyos sa sarili mo. Walang pwedeng makialam sa'yo. Gusto mo, gagawin mo. Kasalanang malaki yan sa ating Panginoon. So nakikita po natin dito, yung ating pong napapag-aralan. At minsan talaga ito pong kasalanan ay napakasakit. Kaya marami pong nagtuturo na ang kasalanan raw po natin, hindi na raw po ihituhad lang para mapunta tayo ng heaven. Sapagkat God is love, hindi pinapayagan ng Diyos na ang kanyang mga minamahal ay mapunta sa impyerno sapagkat siya po ay pag-ibig. That's true. Pero He is the wrath of God. Siya po ay napupuot na Diyos. Siya po ay nagagalit din na Diyos. Doon sa 3:36 ng John, di ba? Ang sino man sasampalataya, di ba, maliligtas. Pero ang sino mang hindi sasampalataya, ang galit ng Diyos ay nasa Kanya. Paano ngayong magkakaroon ng lahat ng tao ng kaligtasan lahat pag namatay sa langit, even though ano man ang gawin mo dito sa lupa? So nakita ba natin yan? Kaya ang sarap pong pag-aralan, ang sarap pong dumalo doon sa mga teaching na laging pagpapala ang dala-dala sa iyo. Laging pagpayayamanin ka, pauunlarin ka, hindi ka magkakasakit. Ang sarap diyan. Pero hindi tinatakel yung sin, hindi kinakalkal yung kasalanan. Kaya dito po sa ating church, makita po natin dito, tayo po ay binabasa lamang natin ito, yung lahat ng kasalanan na nangyari. Kaya sabi dito, sa isa pong bold letter na yan, sabi diyan, sa aking binabasa, sin is repudiation of God's and promotion of self. Sin is repudiation of God and promotion of himself. Na pag sinabing sin is repudiation, ito po ay ibinababa mo ang Diyos. Pag nagkakasala ka, ibinababa mo ang Diyos at itinataas mo yung sarili mo. Ganun pala yung kasalanan. Ibinababa mo siya, pag nagkakasala ka, binababa mo, pinapahiya mo ang Diyos at itinataas mo yung sarili mo. Yun yung kasalanan. Ikaw ang naitataas ang Diyos, binabagsak mo siya. Yun ang sinasabing pag-aaral dyan. Kaya sa akin binabasa, sin is evil and wrong because it is unlike God and causes people to be unlike God. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kaya nagkakaroon din tayo, ayaw din natin sa Diyos. Yun po yung katotohanan na to. Kaya pag tayo nagkakasala, ayaw mo sa Diyos. Ayan po ba? Gusto ba natin? Ayaw ba natin siya? Yung ba gusto nila ang Diyos, pero ang kasalanan nila ay patuloy naman nangyayari. Paulit-ulit. Alam po na nyo, wala po namang perfect. Tayo pong lahat ay nagkakasala.
Eh po ba? Wala pong taong hindi nagkakasala. Kahit Kristiyano, pastor ka, ano ka ba, nagkakasala ka pa rin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yung kasalanan mo na, hindi mo na yun nauulit. Yan po yung sinasabi natin. Hindi naman sinasabi ng Diyos, yung kabanalan mo, lagi ka na lang parang walang imik. Hindi ganoon. Katulad ng pinapakita doon sa ibang mga religion, na mag-aawit-awitan na lang kayo doon sa heaven, mga kasakasama yung angel. Hindi ganoon. Kaya kung titignan po natin itong mga kasalanan na to, attitude and commit acts which are contrary the character of God, yung Holy God, sinabi natin yan. Kaya sinabi niya doon, di ba? Sa Matthew chapter 5 verse 27, ano sabi niya? Di ba? Ang tumingin ka lamang sa isang babae na meron kang masamang pagnanasa, tamo nagkakasala ka na ng pangangalo niya, tumingin ka lang. Eh, gaano naman yung kasalanan na yon? Sala ka na ng pangangalo niya. Kung ikaw nga nagagalit ka at yung galit mo na nanatili, ang sabi ng Bible, tinatawag ka niya ng murderer, mamamatay tao ka na. Ganon yung karakter ng Diyos na tinuturo sa atin eh. Sipin mo yung kasalanan na yan. Kaya nagbigay nga po siya rito ng 3 letter dito. In short, sin is any violation of God's holiness. Yan po yung sinasabi diyan. Sa maikling salita, sin is any violation of God's holiness. Ano mang gagawin mo, walang kabanalan, kasalanan yun. That's sin. Yan po sinasabi. Tignan mo yung acronym. S, selflessness. Ang mga tao, very selfish. Mahala ang sarili nila. Sila lamang ang dapat, sila lamang ang mamahalin, sila lamang. Yun lagi kang nakataas. Independent, gagawin mo gusto mo. Gagawin mo maubigan mo. Gagawin mo yung gusto mong gagawin para sa sarili mo. Para ma-satisfy yung flesh mo, ano man yan. Kaya masasagasaan kang tao, masasaktan ka tao, gawin mo yan. That's independence. Ano pa? Not keeping God's standard. Yung standard ng Diyos. Hindi mo na yan. Hindi mo na abot yun. Hindi mo na panatili yun. Yun po yung mga sin. No? Yan, 3 letra lang yan. Pinakikita dyan. Tingnan nyo pa, tingnan nyo po dun sa next page. Specific sin. Tingnan niyo po yung mga ibang mga katiyakan pa ng kasalanan. Sins. No attempt will be made to list all of different kind of sin, but to point out the sin can and does take many forms. Marami po talagang form ito. Marami pong klase ang kasalanan. For example, the following scripture provide illustration of various sins. Tingnan nyo, ang dami-dami po dyan. In Galatians chapter 19 verse 21. Nakita niyo po ba yan? Bagamat maliliit po yung ating po yung mga letter po diyan, basahin naman po diyan sa kopya nyo. Ano yung sinasabi doon sa 5:19-20? Sexual immorality, adultery, impurity, karumihan, fornication. Nakita niyo ba yan? Sexual immorality. Yan po yan, yung sinasabi, impurity, karumihan, at ito po ay fornication, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Yan po yung sinasabi diyan. Hatred, pagtataniman, discord, pagtatalo-talo, pag-aaway-away. Tingnan niyo yung mga kasalanan. Wala ba kayo nakakaaway? Siyempre, wala. Mababait tayo eh. Mabait tayo. Baka pag uwi nyo, may kaaway kayo kanina bago kayo umuwi eh. Baka kagabi, may kaaway yata kayo eh. O baka kayo mag-asawa, nagsagutan pa kagabi. Diba? Kapag sabunutan pa kayo, di ba? So, tignan po ninyo yan. Jealousy, paninibugho, discord, pagtatalo-talo. Hindi pagkakasundo. Jealousy, paninibugho. Pit of rage, pagkakaalit-alitan, selfish ambition,
Dissension, pag-aaway-away, faction, pagkakakampi-kampi, hidwaang pananampalataya. Tingnan niyo yung mga kasalanan na yan. Na sinasabi sa Galatians, may kagalit ka ba? Hidwaang pananampalataya, mga kulto, hindi tayo lahat, mga Kristiyano, iba-iba pa rin ang ating pananaw pagdating sa salvation, nag-aaway-away tayo, mga Kristiyano, hindi nagbikibuan. Ano ba yan? Meron ba kayong hindi kakibuan dito sa church? Siyempre, wala rin. Di ba? Pastor, na-born again na ako. Grabe. Di ba? Alam mo yung fornication po, ngayon po, napakarampat. Kasi wala nang magawa sa bahay. Wala magawa sa bahay. Wala nang mapaglibangan. Kaya simba, kinikwento ko sa'yo, ang dami po mga kabataan. Nahilig na lang sa sex yung iba eh. Kasi nga, wala nang magawa eh. Sa bahay na lang lagi. Diba? Wala naman. Alam mo, dito sa bansa natin, yung mga dating mga palaruan, wala na rin kasi. Diba? Bawal pa lumabas, bawal mag-bike, bawal mag-jogging, bawal lahat. Sa bahay ka na lang. Tapos makakapanood ka pa, mga gadget pa, ano yan rampat yung mga gadget. Tapos makakapanood pa malalaswa doon. Bisa bigla kang mapapatigil, di ba? Kuha niyo ba yan? Pagkainggit, drunkenness, paglalasing, orgies, walang kontrol ng mga gagawin mo, walang makakakontrol sa'yo, conceit, kayabangan, ito po yan. Ito po yan. Efeso chapter 4:29 to 32. Unwholesome speech, yung salitang mahalay. Kita niyo ba? Salitang may kahalayan. Unwholesome. Minsan, pag nagkasalita nga yung mga tao, halos marami pa po yung muray kaysa sa ano. Bitterness. Mapapait na mapakiramdam. Yung bitter, masama ang loob. Masasama lagi ang loob. Rage and anger. Galit, laging kagalitan. Galit ka lang. Lagi kang galit ka sa mundo. Diba? Kumusta po kayo dyan? Brawling and slander. Slander. Ito, marami po nito, panlalait. No? Pambubus ka, panlalait sa tao, pagmamaliit sa tao, pagsasalita ng masasakit sa tao. Ano po yun? Dahi-dahi po mga specific sin. Specific ito ha. Nilagay sa Bible ito. Nilagay sa Bible. Alam mo, usong-uso yung pagbubuli ngayon eh. Bubulihin ka ngayon. Diba? Bulihin ka. Ano po yung sinasabi? Malis. Yung masamang hangarin ng tao sa kapwa. Unforgiving spirit. Ano po, alam mo yung unforgiving spirit? Ito yung sama ng tao. Meron pa ba kayong hindi napapatawad hanggang ngayon? 2 araw na, galit ka pa. May nagawa ka ng mali, hindi mo pa inaamin, hindi ka pa humingi ng sorry. Alam mo, bihirang-bihira na raw yung mga taong sorry, thank you. Kaya nakakaano po ito. Nakakabahala itong mga sinasabi ng Bible dito na dapat makita natin ito eh. At sabi pa rin sa 5:4, greed, obscenity. Ito pa yun eh, yung mga salitang kabastusan na mga salita. Oh? Kalaswaan, kabastusan ng mga sinasabi, pulisto. Yung mga salitang wala namang kabuluhan. Coarse joking,
pagbibiro ng mga hindi dapat na biro. Nakakabastos na mga biro. Ang mundo tayo, lokohan, talagang biruan. Yung malalaswang biruan. Okay, nasa mundo eh. Pinakamagaling ka nga mambuska, ano ka eh, bida ka sa grupo eh. Di ba? Bida ka sa grupo. Pag magaling kang mang-asar, alaskador ka. Bida ka dyan. Meron pa bang alaskador dito? Alaska lagi. Ito tawag po doon coarse joking, pagbibiro ng di dapat, ng hindi kailangan. Nagbibiro ba tayo? Sino yung nagbibiro? Yes naman. Huwag naman para tayong mga may sense of humor talaga din tayo. Minsan patatawanin naman natin yung ating mga audience. O yung katabi mo, minsan patatawanin mo yan. Di ba? Pero hindi patawa na para panlalait yun. O masasamang pananalita para lang siya matawa. Di ba? May ganon. Makapagpatawa ka lang kahit mababastusan na yung kasama mo. O kaya mapapatawa ka, pero nalalait ka naman nung taong pinagtatawanan. Tingnan mo yung pangit, di ba? Mukhang sandok. Mga ganun-ganun ba? So makita natin dito. Di ba? Oo. Yung iinsultuhin mo yung tao, di ba? Kakamayan mo siya, pero dahil mababa niya, sa baba mo siya hawakan. Kaasar talaga yun, di ba? Asar eh. So ito po ay isang turo sa ating lahat. Na minsan accidentally nagagawa pa natin, para lang tayo mapagpatawa. Pero may nasasaktan naman sa pagpapatawa mo. Wag na lang. Tinuturuan tayo ng Bible diyan. Ano pa po sa Romans chapter 1 verse 29? Wickedness, kasamaan evil, kahayupan, depravity, strife, pag-aaway-away, pagpatay, gossip, insolence. So, walang galang ng mga tao, arrogance, kahambugan, boasting, kayabangan. So, nakita nyo ito? Nakita nyo ba yung mga sin na yan? Nakita nyo yan? Hindi na natin po nakalagay na nga dyan, no? Pag binabasa po natin to, talagang kikilabutan tayo eh. Kasi ang alam nating kasalanan, yung alam lang natin. Pero pag binasa natin ang Bible, ang dami na ito. Ang dami na ito. Romans chapter 13, adultery, pakikiapid. Dami ngayong nakikiapid. Dami ngayong mga tao nagsasama, walang basbas ng kasal. Pag nakikiapid sa mga may asawa, nakikiapid kung kani-kanino, di ba? May asawa, naliligaw, asawa na nagpapaligaw. Okay, live-in. Stealing, pagtanakaw, ang dami magtanakaw. Diyan yan sa Romans chapter 13. Coveting, pag-iimbot, no? Pag-iimbot, yan. Yan po yung nakikita po natin kasalanan yan. Sasaktan na po ba tayo? Ha? Mas maganda po ito kasi nasasaktan ka. Ang mahirap, hindi ka nasasaktan eh. Parang yung puso mo, ginawa ng bato yan eh. Tapos patawanan mo lang. Alam, meron sa Bible yung pinapatigas ng puso Pero pag pinag-aralan mo, hindi daw naman ginagawa ng Diyos yun. Yung talagang tao lang, magpapatigas sa puso niya eh. Diba? Yung Pero, sabi, pinatigas ng Diyos ang puso ng Pero.
Pero pag tinignan mo yon, hindi ang Diyos, yung mismong pero ang pinatigasan niya na yung puso niya na hindi sumunod sa Panginoon. Ito pa, complaining, yan, grumbling. Mamaya na yung magic words. Ito pa yung magic words. Grumbling, complaining, inuna ko yung isa, doon sa kaliwa. Sa 1 Corinthians, grumbling, complaining, lack of gratefulness, walang utang na loob. Complaining, grumbling, meron na reklamo pa ng reklamo, complain pa ng complain sa buhay. Yan po yung sinasabi ng Bible. Sino reklamador? Sino reklamador? Alam nyo, tignan po ninyo sarili nyo. Tignan nyo katayuan nyo sa buhay nyo. Tignan mo katayuan sa buhay natin. Tapos magbigay ka ng ehemplo doon sa napapanood mo na walang mga bahay. Hindi mo lang kung sa matutulog, sa titira, doon sa mga nakakulong, doon sa mga nandoon sa isang lugar na kung saan isolated, walang pagkain, walang... Tignan mo yon, nakatira sa karton, tapos ikaw reklamo ka na reklamo. Iba, walang matulugan. Ikaw, ang sarap ng tulugan mo, nagreklamo ka pa. Nasa kutsyon ka na. Iba, walang matulugan. Ito yung mga taong walang respeto sa sarili. Ang dami reklamo. Lalo ngayon, may COVID ngayon. Reklamo ka ng reklamo. Buti nga, hindi tayo tinatamaan sa awat tulong ng Diyos eh. Di ba? Di ba? Ano ka pa? Salamat sa Panginoon. Sa kabila ng malaking porsyento, ngayon pa 8,000 na yata yung tinatamaan ng COVID na to eh. Pagdating pa ng March, magiging 10,000. Yan. Eh, pag na-hospital na po kayo, sige, magreklamo kayo sa ospital. Buti pa kung nasa bahay ka, makakahingi ka pa ng pagkain, makakausap mo yung mga mahal mo sa buhay. Eh, pag nandun ka na na-isolate ka na, hindi ka na pwedeng puntahan, hindi ka na pwedeng kausapin, mas lalo. Kaya magpasalamat ka sa Diyos sa kalagayan mo ngayon. Ayan po ba? Masarap pa pagkain. Pag-uwi mo sa bahay, nakakahiling ka po, ito lutuin mo, ito gusto ko. Pag na-hospital ka, anong luto-luto? Lack of gratefulness, grumbling, reklamador, complaining, lack of gratefulness. James chapter 2 verse 8, showing favoritism, partiality, nagtatangi ka ng tao. Pag nakita mo yung tao parang hindi maganda ayos, pag may puntang tao rito, titingnan muna ano kaya to. Bukhang pangit ang damit, pangit magbihis, mukhang mabaho ito. Magtataka po kayo ha. Naisip ko lang ito. Ang COVID po, ang mga tinatamaan yan, yun nasa social eh. Yung mga ganda kalagayan pa nga eh. Isa may mga doktor pa nga dahil nahawa. Pero bakit itong mga naghambalang sa karsada, yung mga taong grasa, mga pulubing, nagkalat dyan, hindi tinatamaan ng COVID. Meron ba kayo nabaltaan na isang taong grasa nagka-COVID? Wala. Alam niyo sa ibang probinsya po, lalo po sa may hirap na probinsya, hindi po nagkaka-COVID ang mga tao doon. Meron man siguro mga manaka-naka. Kaya sabi ko, wala pa akong nabalitaan mga nagkalat sa kali dyan, tapos nagka-COVID sila. Sa akin lang po pala gayon, hindi ko na maalam. Pero galaya, hindi mo alam kung ano mga kinakain yan. Pero man sa sarap ng pagkain, may COVID. Ang gaganda ng tirahan, sila meron. Pero yung pahampas-hampas lang sa kalye, hindi tinatamaan. Ba't kaya? Gusto niyo ba maging palaboy na rin kayo?
Alam mo, sa malalahing probinsya po, lalo na yung mahihirap na probinsya po, hindi ko na wala sa showing favoritism, being a respecter of person. Natangi ka ng tao. Oh, tinatangi mo tong tao na to. Siyempre naman sa atin, kung sino yung magaganda, masisigla, mga walang sakit, ang sarap yakapin, di ba? Mga bagong ligo, sarap yakapin. Pero yung dehingoli, parang hirap. Ano pa po sinasabi diyan? Roma 1:26-27. Homosexuality, male or female, sexual perversion. Ano po ba yung pang sinabing sexual perversion? Ipe-pervert mo yung sex mo eh. Di ba? Na ikaw lalaki ka, ipe-pervert mo yon, gusto mo babae ka. Kaya sabi nga ng Bible, itong mga lalaki, ayaw na makipag-sex sa mga babae. At itong mga babae, ayaw na rin makipag-sex sa mga lalaki. Ang gusto nila, kapwa nila babae, kapwa nila lalaki. May pinuntahan kaming lugar doon sa, hindi ko malaki saan yun, bandang province. May iba-iba ng CR doon eh. May iba-iba ng CR. Hindi ka basta pumasok, baka sa mga, LGBT yun. Iba yun sa'yo. So nakita nyo ba yan? Nakita nyo ba yung perversion? Ito po isang malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Yung iibahin mo yung yung pagkakalikha ng Diyos sa'yo, iibahin mo. Ang tawag po diyan, sexual perversion. Ang tawag po diyan. Tingnan po niyo, ang dami po niyan. Ha? Kaya nakakakita po tayo na ang mga homosexual ay mga sikat pa sila. Iniidolo. Hindi po tayo galit sa kanila. No, hindi po. Wala pong sinasabi ang Panginoon, magalit ka sa kanila. Magalit ka doon sa mga pinagagawa nila. Kaya ang sabi ng Bible na ang sabi nga pinabayaan na sila ng Diyos eh. Doon sa Romans. Dahil sa inyong katigasan ng ulo, pinabayaan na kayo ng Diyos. Sige, gawin nyo na gusto nyo. Ito pa yung isa, chapter 6, verse 6-10. 1 Timothy, love of money. Hanggat maaari, magtago muna ng pera. Na kung minsan yung pangailangan ng iba, hindi mo na napapansin. Basta ang gusto mo, magpalago ng pera. Alam mo, ginawa nung araw ni Presidente Marcos, ang daming mayayaman nagtago ng pera, hindi nilalabas, di mababankrupt ang bansa. Ang ginawa ni Marcos, lahat ng pera, may tatak na bagong lipunan. Pag walang bagong lipunan ng pera nyo, mababaliwala. Labas ang pera. Yung mayayaman, nilabas nila. Kasi pag inabot kung walang tatak ng bagong lipunan yung pera, babangko mo yun para matatakan ng bagong lipunan yun. Pag lumabas na yung deadline na sinabi at yung pera mo, hindi mo na surrender, lahat ng pera mo inimbak, forfeited na yun, baliwala na yun. Ganun yun nung araw. Kaya nung natapos na nung date nung sinabi niya mababaliwala, ang dami pa rin naglabas na pera na wala ng tatak. Ginagawa ng laruan. Ginagawa ng laruan kasi walang tatak ng bagong lipunan. Kailangan may tatak ng bagong lipunan. Bakit? Kasi maraming nag-hoard ng pera noon. Ayaw ilabas. Ayaw nila ilabas. Wala sa bangko, sa bahay nila yun. Napilitan silang ibangko. Pag inabot sa bahay nila yon, hindi natatakan ng bagong lipunan yun. Wala. So, ganun yung pera. Yung pagmamahal sa pera. Gipit na tayo. Kinakailangan mag-ipon tayo. That's true. Pero wag namang magmahal na sa pera. Lalo ngayon, nalaki na po ng pera natin. Meron na po tayong 1,000. Baka magkaroon na rin tayo ng 5,000 na buo. Diba? Dati, 100 lang ang buo eh.
100 lang, bihira mo makita. 1,000, parang 100 na lang no? 1,000. Ang sarap-sarap pag meron kang laging blue bill. Yung tiga 1,000. Ano ba sabi? In sincere worship. In sincere worship. Worship ka. Kung ano pinag-iisip mo. Kita niya, nag-worship ka pero wala naman yung diwa mo rito sa loob. Hindi naman kumbaga ang layo naman ang iniisip mo. Pero nag-worship ka, nakataas ang kamay mo, baka ginagaya mo lang yung katabi mo. O kasi nakikisabay ka lang sa ating mga worshippers. Pero totoo, malayo na yung puso mo. Insincere. Nakita ba kayong taong nag-worship na worship lang? Pero ang spirit nila, layo. Ang pinapanood yung mga worshippers. Katulad nagkaroon ng isang parang sa isang church, parang celebration. Nag-perform yung mga kabataan, mga babae. Tapos sabi ng mga lalaki, gaganda nila, no? Nag-worship sila, nag-dancing. Tapos yung inisip ng iba, ang gaganda ng mga babae, no? Sabi, hindi insincere worship. May mga religion. Ito, nasaksihan ko rin ito. Naranasan ko ito. Religion, mag-worship sa Diyos. Tapos paglabas ng church, makakita ng mga beautiful girl. Kaganda. Hypocrisy. Pretending to be what we are not, saying one thing but doing one. Alam po niyo, minsan, sabi nga ng mga pastor na iba nakakasama namin, pagpasok niyo sa church, hubarin niyo maskara niyo. Hubarin niyo. Minsan nakamaskara yung mga Kristiyano pupunta. Hindi naman ikaw yan eh. Pare mo yan. Kaya katabi niyo ako nakamaskara. Naka-face shield, pastor. Alam niyo, tingnan po natin ito. Ako po sabi ko, tama po ito sa akin. Tama po ito sa atin. Nag-worship ka rito kasi meron ka ritong tina-target. Nung binuksan po itong church na ito, ang dami-dami pumupunta rito eh. Akala nila business. Nag-open pa sa akin, so gusto niyo po na gumanda po yung church niyo. Magkaroon po kayo ng pananalapi, sumagana yung pananalapi. Sabi ko, siyempre naman. Tuwan-tuwa ako eh. Siyempre, tutulungan ko kayo. O sige po. Kasi bago pa lang. Tapos pagdating niya, paano gagawin natin? Sabi ko, di mag-aano po tayo ng pera. Sabi ko, paano nga? Ihingi tayo sa member niyo. Ay, pinalayas ko po yan. Ay, lumayas ka dito. Sabi ko gano'n. Kukuha tayo ng pera sa member, tapos ninegosyo mo. Sabi ko, grabe mga tao. Diba? Christian na tayo, ha? Kaya sa akin po, yung pretending, nagpe-pretend na we are not saying one thing but doing another. Kaya sabi nga, di ba, kung ano yung tinuturo mo, makita sa'yo. Kung ano yung sinasabi mo, makita sa'yo. Huwag kang parang hunyango. Nag-iiba ka. Nagtatransform. Diyan din po sa Revelation. Lahi, pagsisinungaling, magic arts, sorcery yan. Magic arts, sorcery, kukulang, panggagaway. Ewan ko, pati yung magic. Yung mga magician.
Siguro kung bilis lang ng kamay, wala namang problema doon eh. Pero ginagamitan mo na ng yung dinadasal mo na yung devil, gumagalaw na doon sa magic mo, danger yan. Danger yan. Diba? Yung lying, ako, ang daming sinungaling. Lalo ngayon sa mga ibang religious cult na mga doon, sinungaling, tuturo ng hindi tama sa salita ng Diyos. Kaya pag napunta ka doon, paano ka na? Paano na ang kaluluwa natin? Exodus, ito yung sa Ten Commandments natin, 21-17. Exodus, blaspheming God's name, pamumusong sa pangalan ng Diyos, failing to honor parents sa mga kabataan. Sino ba nakapanood ng sa Just Rain? Diba yung isang girl na nag-ano siya tungkol sa mga anak? Nagturo. Ang hirap din talaga na may batang lumaki na walang mga magulang o hindi walang tatay. Ang hirap talaga ng mga batang ganun. At sabi niya, kadalasan yung mga batang ito na hindi natangkilik ng mga magulang ay napapasama. Ano ba sabi ng Bible? Igalang mo yung mga ama't ina. Sapagkat haba ang buhay mo at mapapabuti ka. Pero ang dami po yung mga pangyayaring ganyan. Lalo sa panahonan ngayon, yung mga magulang, pag hindi na lang masawa yung mga anak nila sa pagsa-cellphone, pag-gadget. Ang liliit pa, kita mo sa karsada, halihilera sa lugar namin. Kahit dadaan ka na lang, hindi ka na mapapansin, apakan mo lang ang paa para mapansin ka. Ganon ngayon. Hindi na nasasaway ng mga parents eh. Wala na rin panahon yung parents kasi sila rin siguro, di ba? Failing to observe Sabbath concept. Pagnanakaw, stealing, give false testimony. Pagsasalita ng buong katotohanan. Evil thoughts, deceit, only sa Mark chapter 7 verse 20. Ang dami po niyan. Yan po yung specific na sinulat ng Bible pagdating sa sin. May kulang pa? May kulang pa. Diba? Baka meron pa kayo dito sa huli. Sabi niya, this representative bliss could go on and include disobedience to God. And such passage, chapter 2, verse 3, 1 to 5, and Deuteronomy chapter 18, verse 9 to 13, etc. And while some sins are more significant than others, yes, kanya-kanyang ano rin ang kasalanan. May sabi, maliit na kasalanan lang siya. Iba, malaking kasalanan. Pero sabi ito, hatred versus murder. Alam natin lahat, pag ikaw napupuot, ano sabi ng Diyos sa'yo? Murderer ka. Lust versus adultery. Yung pagnanasa ng laman. Iba pa yung nakiapid ka na talaga. Meron ka lang lust, meron ka lang pagnanasa, pag iba pa yung sabi nga, tumingin ka lamang sa isang lalaki, isang babae na meron kang masamang pagnanasa. Nagkakasala ka na ng adultery. Pangalo niya na yon. Yan po sinasabi niya dito. Pero sabi sa kabila nun, sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. And either keep us from being rightly related to God or break our fellowship with God. Kasalanan, maliit, malaki yan ay kasalanan. At sinasabi niya, binibreak natin yung fellowship natin sa Panginoon. Nalalayo ka na ng tuluyan sa Diyos. Yan. Ito pa po yan. A few other categories of sin should be noted. Failing to do what is right. Tingnan nyo, kasalanan ito. Ang kasalanan, sinasabing kasalanan dyan, yan po yung sin of
omission. Na alam mong tama, hindi mo ginawa. Yun namang sin of commission, alam mong mali, ginawa mo. Kita nyo, dalawang klase Dalawang klase. Sin of commission, alam mong mali, ginawa mo. Sin of omission, alam mong tama, hindi mo ginawa. Not acting out of faith. Ginagawa mo isang bagay, hindi sa pananampalataya. Not praying for others. Alam po ba ninyo? Ang dami po ito eh. Not praying for others. Tinuturuan tayo lagi ng Panginoon, panalangin ninyo ang kapwa ninyo, panalangin ninyo sila. Pero hindi mo pinapanalangin yan, nagkakasala ka pa rin dyan. Akala natin tapos na tayo. Seeking what is contrary to know God's will. Seeking what is contrary to God's known will. No, ginagawa mo yung hindi kalooban ng Diyos. Madalas tayong gano'n. Hindi niya naman kalooban, ginagawa mo. Kasalanan pa din. Andiyan po may mga ano yan, may mga verses. May mga verses. Gusto niyo po, balikan niyo pagdating niyo po sa bahay. Binabasa ko po isa-isa eh. Kailangan talagang dami. Hindi ko na po mapapaliwanag sa inyo sa dami niyan. Di ba pag nagsishare tayo ng gospel, nagpapatanggap tayo sa Panginoon. Naamin mo ba na makasalanan ka? Oo. Sa palagay mo, sa isang araw, ilang kasalanan nagagawa mo? Mga tao, hindi ko ang dami, di ba? Ilang taong ka na ngayon? Buwan na magkaisip ka, ilang taong ka na? Ganito. Tignan mo, pag sama-samahin mo yun, gaano karami kasalanan mo? Yun. Una, tatawa-tawa yung mga tao pag sinasabi mo na yung kasalanan, parang either na matuwa na sa'yo o magalit na sa'yo o layasan ka nila. Kasi karamihan yung iba ayaw tanggapin yung kasalanan nila. Yung kinikwento, hindi naman ako nagkasala, biktima lang ako eh. Oh. Yan po yun. So ito pa po yung sinasabi. Not meeting others' need. Alam niyo, sa ating pong Kristiyano, hindi po dahilan itong pandemic para hindi po tayo makatulong sa kapwa. Ayan po ba? Marami pong paraan ng Diyos na makatulong kahit na po tayo may pandemic. Kahit na po tayo hirap sa buhay. Pero hindi po inaalis ng Diyos na huwag kang tumulong. Wala ka Hindi po ganun ang Diyos Ito ang Diyos na ito, magkaiba sa mundo Kasi ang mundo po, para ka magkapera, kumabi ka ng kumabig Di ba? Pero ang Diyos, ano sabi? Para magkaroon ka, magbigay ka. Palitan po sila Contrary po yan mas ginugusto natin yung kabig. Dahil pag kabig ka ng kabig, parang sa tingin mo, nakakalamang ako. Dami kong nakakabig. Kaya minsan, ano ba makukuha ko dyan? Diba? Pagdating sa church, ano kaya makukuha ko dyan sa church na yan? Dapat sabihin natin, ano kaya maitutulong ko dyan sa church? Maibibigay ko. Kasi puro tayo pakabig. Diba may mga kwento pa dyan? Yung isang monkey, pinainan nila ng buko na pinutasan. Tapos nakakita ng maunggo yun. Suot niya yung kamay niya, eksakto lang, di ba? Tapos kakalkalin yun. Gagano niya. Hindi niya na mailabas yung kamay niya Samantalang bibitawan niya lang yun. Makakalabas na siya kaswapangan, hawak-hawak na yung pagkain, nakaganon, matalang bita. Ganon tayo Gusto natin, ganon, ayaw nating ibuka yung kamay Kaya sa kasalanan pa, not meeting others' need. Following the ways of the world, ito pa po malaking kasalanan. Huwag kayong makikisang-ayon sa takbo ng mundong ito. Sinasabi po talaga ng Bible yan Huwag kayong makikisang-ayon sa takbo ng mundong ito. Ang mga Israelita, sinasabihan ni Moses. Huwag kayong makikipagsang-ayon sa mga ginagawa ng mga Egyptian.
Sa mga sumasakop na sasakupin nating bansa, huwag kayong makikisama sa kanila. Kasi madadamay kayo sa kanila. Maliwanag talaga yung sinasabi ng ating Panginoon, following the ways of the world. Ang daming Kristiyano, makamundo pa rin. Mundo pa rin. Kung ano yung ginagawa ng mundo, ginagawa nila. Ito yung sinayan. Kaya sa ating pong buhay, pag binasa po natin yung sin, kaya lagi po tayong tinuturuan ng Diyos. Paggising sa umaga, pagtulog mo sa gabi, hingi ka ng tawad. Kasi ang dami mong hindi nagawa. Ang dami mo nagawang kasalanan na pinag-uutos na hindi mo naman nagawa. Kahit sabihin maghapon ka lang doon sa bahay. Para sa tingin mo, nagbasa ka lang ng Bible, nagano ka lang, para sa tingin mo, nung araw na hindi nagkasala, pag binasa mo to, ang dami mo pa rin kasalanan eh. Kaya lagi po natin sinasabi, every time na tayo po ay matutulog, tayo po ay gigising, naghihingi tayo ng sorry Lord, kung may nagawa ako kasalanan. Huwag mo na sabihin, bad may nagawa sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Bago ka matulog, sorry Lord. Kasi yung buong araw na yun, pag binasa mo to, ang dami dito eh. Kaya yun po yung pinag-aralan po natin. Huwag po tayong bumitaw hanggang matapos po yan. Sabi, sin can relate to thoughts. Isip lang. Isip lang. Di ba yung mga evil thoughts? May mga kasalanang sa isip mo. Nababasa ng Diyos. Meron pong isang tao na nag-ano siya, nag-wonder siya. Sabi niya, gusto kong malaman ng lahat ng iniisip ng tao. Gusto kong malaman ng mga iniisip ng tao. Kwento lang naman to. Ibinigay sa kanya. Alam niyo, inalis niya rin. Kasi minsan yung katabi pa niya, nag-iisip pala sa kanya hindi maganda eh. Yung kausap niya, ano ba inisip pala sa akin ito? Lalaki siya, kausap niya lalaki, bakla pala. Nag-iisip pala, pampira. Ay, alisin mo na to. Kasi mabibigo po kayo. Mabibigo po tayo. Yung evil to. Sa isip yan. Yung mga fantasy. Attitude, action, omissions. Na bagay na dapat mong gawin, di mo ginagawa. Kakasala ka ng omission, sin of omissions. What we do and what we don't do. Yan po yung nakarelate lahat dyan, yung kasalanan na yan. Is it any wonder that only Christ was sinless? That's true. And that only by His righteousness can we be righteous before God. That's true. Kaya po tayo naging righteous. Hindi dahil sa ating mga ginawa. Naging righteous po tayo dahil yung righteousness ni Jesus Christ binigay sa iyo. Yan po yun, pinagpalit niya. Aka na yung kasalanan. Ano sinasabi to? Aka na yung kasalanan mo. Ito yung aking righteousness bibigay ko sa iyo. Kunin ko yung mga ginawa mong kasalanan. Akin na lahat yan. Bigay mo na sa Panginoon yan. Tapos sabi niya, yung aking righteousness, yung aking katwiran, sa iyo na. Kaya sa ating pong buhay, huwag po nating pabayaan na kahit maliliit na kasalanan o mga turo na nagsasabi na ang kasalanan mo ay napatawad na at
Hindi ka na dapat manghingi ng sorry. Kahit ano mangyari, pupunta ka naman sa langit. Yan po ay evil teaching. Ah, yan po ay satanic teaching. Na ililigaw ka para pagdating mo doon, wala ka na magawa. Wala ka na magawa. Tandaan ninyo, mahal ang soul. Mahal ang kaluluwa. Makamit nyo man ang kayamanan sa buong mundong ito kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Anong say-say nun? Ayan po ba? Ang kaluluwa mo, walang halagang maitatapat ang mundo sa halaga ng kaluluwa mo. Kasi ang ibinayad niya sa kaluluwa mo, yung buhay ni Jesus Christ. Yung buhay ni Jesus Christ, pinagpalit niya. Kaya, itaguyod po natin yung righteousness ng Panginoon. Itakwil po natin ang lahat ng kasamaan na sisira sa ating buhay, sa ating testimony, maging magpapahamak sa atin. Kung meron pa kayo napapakinggan, napapanood na mga parang kumukontradict sa mga sinasabi ng Bible, just ask nyo po kami. Magbigay po kayo ng, Pastor, narinig ko ganito pag-aralan po natin yan. Kasi baka maligaw. Alam ko naman, lahat naman kayo, I believe, na rooted na kayo sa Word of God. Alam nyo na yung tama at mali. Alam nyo na yung maling doktrina at tamang doktrina. Alam nyo na yan. At kung meron man kayong parang nag-aalinlangan kayo, tanong nyo rito sa church, sa mga leader po natin, para mas maliwanagan po tayo. At para meron po tayong basihan na babasahin. Yung sinasabi nila na lahat daw po tayo, mga tao ay saved na. Tanungin natin sa Bible. Malakas sinasabi na Bible. Kung ikaw ay walang kasalanan, ay ginagawa mong sinungaling ang Diyos. At ang katotohanan ay wala sa iyo. Yan po yan. Ayan po ba? Masaya po ba tayo? Dapat. Sapagkat gumagaling po tayo. Gumagaling po tayo sa mga sakit natin. Masakit, pero gumagaling ka. Pag ginagamot ka ng doktor, pag ayaw mong sugat, para hindi ka pagpapagamot, lalalaya. Pero pag masakit yan, gagaling ka naman. Much better po yan. Amen? Sige po, tayo po ay pumalakpak sa ating Panginoon. Mag-rejoice po tayo. Huwag po kayong bibitiw. Kung meron pa po kayong mga katanungan o meron pa po kayong pangailangan ng mga kopya, andyan naman po si Pastor Grace na ayos na yata lahat yan. No? Tabi po ninyo yan. Tago po ninyo. Kahit man lamang paglinggo, mabasa nyo kung di nyo mabasa sa bahay. Yan po yan. Balang araw, maituturo nyo yan. Maituturo nyo sa inyong mga pamilya yan. Sige po, tayo tumayo lahat. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay po na walang matuwid, wala kahit isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang aming buhay ay isang taong lugmok at patay na kaming lahat dahil kami po ay nagkasala sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na ito na through Jesus Christ, yung kanyang pagiging righteous ay tinanggap namin. Kaya po kami ngayon ay meron na po kaming kakayahan na mamuhay na matuwid sa harap mo, O Diyos. Pagpalain po ninyo kaming lahat. Ano man po yung mga sin na itinatagong kasalanan, mga kasalanan na binabanggit sa Bible, na nakita namin, na kung minsan na ipapractice pa namin, Lord God, patawarin mo kami, Panginoon. Humingi kami ng sorry, humingi kami ng tawad sa mga kasalanan binanggit mo, maaring dahil sa hindi namin kaalaman, walang kaalaman dito. Tulungan mo lalo kaming magpakumbaba habang binabasa namin ang napakaraming kasalanan na nagawa namin noong unang wala pa kaming pagkakilala sa iyo.
Nagpapasalamat po sapagkat napakabuti mong Diyos. Sa kabila ng napakaraming patong-patong naming kasamaan, ay minahal mo pa rin kami at pinatawad sa lahat ng aming kasamaan at sa lahat ng aming kasalanan. Tulungan mo kami na every time na kami po ay nagkakamali, patuloy naming i-confess at ipagkatiwala sa iyo ang mga pagkakamaling minsan ay nagagawa. Huwag mo kaming tulutan na bumalik kami sa dati naming buhay. Sa makasalanan naming buhay, huwag mo kaming pabayaan. Sapagkat naniniwala po kami na kami pong lahat na kumilala at tumanggap na kami makasalanan ay totoong nagkaroon ng kapatawaran nito at makakasama mo kami pagdating ng araw ng takdang panahon sa piling mo, O Diyos. Salamat po. Ang papurit, pagpapasalamat ay binibigay po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Ayan, praise God. Magandang araw po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Ngayon naman po, let's proceed to tithes and offering. Ayan. Kamusta po tayo mga kapatid? Excited po ba tayo? Or nandito po tayo sa point na naiinip po tayo kasi ang tagal po nating nakapakinig ng salita ng Diyos. Naiisip po ba natin na, ay, ito na naman, makikinig na naman kami. Tapos tithes and offering na naman, nakakasawa. Ayan. Dapat hindi po ganon. Hindi po ganon mga kapatid. Dahil, remember po, giving is a blessing. Ayan. Patuloy nga po na lahat po tayo sa mundong ito ay katiwala lamang po ng ating Panginoon. Lahat po ng mga pag-aari natin, yung ating buhay, yung ating hininga, lahat ng meron tayo, our possessions, lahat po ito ay ipinahiram lang po sa atin ng Panginoon. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos na tayo po'y maging mabuting katiwala. Amen. Basahin po natin sa Luke 16 verse 10. Ang sabi po dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ayan. Let's assess ourselves mga kapatid kung tayo po ba ay mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Kung sa maliit na bagay na yan na meron ka ay hindi mo yan maipagkaloob sa Panginoon, paano ka pa niya pagkakatiwalaan ng malaki? Kaya sa oras na ito, naniniwala ko na lahat tayo ay isang mabuting katiwala ng Panginoon at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos, tayo po ay magbigay na. Ayan, salamat po sa bawat nagbigay. Remember po na kapag nagbibigay po tayo, hindi po tayo nawawalan. Amen? Amen. Hindi po tayo nawawalan. Ang tunay po, pinagpapala po natin ng iba at tayo po mismo ay nagiging pagpapala. Ayan. Tayo po, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa oras na ito. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilahin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bawat kaloob na nasa aming harapan. Salamat po sa mga kapatid ko na nagbigay ng buong puso, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Even in our finances, Panginoon, ay pagkatiwala namin ito sa iyo. Lord, ang mga perang ito na nalikom namin, Panginoon, ay magamit lamang po sa ikalalago ng iyong iglesia at para po sa mga gawain mo pa, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy na sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na antas ng papurit, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon.
Praise God. So tayo po ay nasa dulo na ng ating gawain. So para po sa mga announcement, nagkaroon lamang po tayo ng adjustment sa oras ng iba nating gawain like midweek and dawn. Dahil po yun sa curfew po na nagkakaroon po sa ating sa Metro Manila. So nag-adjust lang tayo ng 30 minutes from midweek po na 8 p.m. naging 7:30. So para hindi po mahuli ang ating mga kamanggagawa at maging sa ating dawn na instead na 5:30 naging 6 a.m. na po. So morning prayer na po siya. So salamat po sa Panginoon at patuloy po tayo sumbaybay sa bawat gawain po ng iglesia pong ito. So sige po, tayo pong lahat ay tumayo na at selyuhan po natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y lalaglain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y tumatamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y lalaglain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y tumatama. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y tumatamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y lalaglain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y tumatama. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y tumatama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y tumatama. Ayan po, God bless us all po. Purihin po ang Panginoon. See you on Sunday.